God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday. At tayo po ngayon ay nasa buwan ng July 23, 2026. At sa ating pong pagpapatuloy na ating God's morning, tayo po ay dadako sa Ephesians chapter 4 verse 32. At ito po ay pamagatan nating be kind, compassionate, and forgiving, the mark of disciple. At ngayon po sa ating pagpapatuloy at sa ating pagtalakay, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para po tayo ay pangunahan sa pagbabasa ng talata at pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Efeso 4 verse 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoong Hesus. Salamat po dahil kahit makasalanan po kami, tinanggap niyo po at pinatawad mo po kami ng buong buo, Panginoon. Punuin mo po kami ng malambot na puso, tulungan mo po kami maging mabuti sa lahat at magpatawad ng walang tanungan gaya ng pagpapatawad na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aaralan namin iyong mga salita, Panginoon. Dito po ay mariremind kami tungkol sa pagpapatawad sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng gabay sa tulong ng iyong banal na Espiritu para sa aming pag-aaralang ito. Nawa ay tumimo sa aming puso't isipan nang sa ganon ay maibahagi din namin sa iba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at humingi po kami ng complete healing para sa aking asawa na nagdadanas po ng ubo at sakit ng katawan, Panginoon. Maraming salamat po at sa kagalingan ng lahat na nakakarinig ng iyong mga salita na may sakit ay humihingi po kami ng kagalingan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. These are pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, yun ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Amplified Version, be kind and helpful to one another. Tender-hearted, sabi doon, may footnote po yun. Compassionate and understanding. Forgiving one another readily and freely, just as God, Christ, also forgave you. No, dito po ay meron tayong tatlong tanong na nais nating buksan at nais nating tingnan. Maaari bang at ang unang tanong po ay, sabi nga ay, sinasabi ba ng ating mismong pakikitungo sa kapwa na tayo ay tagasunod na ating Panginoon Kristo? Kung ikaw, kumusta ba ang iyong pakikitungo sa ating kapwa? Yan ba ay nagsasabi na tayo ay nakikitungo ayon sa ating Panginoon Kristo? At ikalawa, paano kumilos ang pag-ibig kapag naharap sa pang-aubuso at pagtanggi? No, yan po ang isa nating titingnan din. At ikatlo, nagbibigay ba tayo ng pagpapatawad na libre? Ibig sabihin, kapag may humingi ng tawad, abay, hindi kita mapapatawad kasi ganun ba yun? Pero sabi nga, tayo ba ay ganun pa man na kahit na pinatawad natin yung tao, ay tayo ba ay hindi sabi nga ay hindi nahihila ng kasamaan? Yan po ating bubuksan ngayon. Dahil ang pagiging mabuti, maawain at mapagpatawad ay hindi lang po madaling ugali o sabi nga ay madaling gawin o sabihin natin ay magandang ugali. Ito po ay tanda na nabago na tayo at sabi nga kabilang sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung discipleship. Pero ang pag-ibig ng tunay ay may kasamang karunungan at sabi nga ay hangganan. Okay, dito po sa ating binasang talata, ang sulat po nito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay nagtuturo po tungkol sa bagong buhay, the new life. Iniutos po nito na iwanan ang dating pagkatao. Ano po ba yung mga dating pagkatao? Magaspang, magagalitin, at mapaghiganti.
At sinasabi po rito na at isuot natin ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa Diyos. Ang ating pong talata ay ang buod ng ating relasyon sa kapwa. No? Kung ang Diyos ang ating Ama, dapat makita ang kanyang katangian o katangian ng ating Panginoong Diyos sa ating kilos at gawa. Pero hindi ibig sabihin nito ay hahayaan nating sirain tayo o sabihin niya ay makompromise tayo doon sa katotohanan. Dito sa ating pag-aaral, meron tayong tatlong katotohanan na ating titingnan. Dito sa unang bahagi, sabi nga, kind and helpful, mabuti at matulungin. Excuse me po. Ito po yung aktibong paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, ito po yung pagtulong natin ng kusa at pagpapakita ng malasakit, no, na hindi naghihintay ng kapalit. Sabi nga, minsan yan yung mga hidden, yung mga hidden gesture natin, hidden works natin, hidden help natin sa mga tao na kalimitan, hindi naman nila nakikita yan, nauunawaan. They will just only realize, masakit, no? Minsan nare-realize ng tao yan, no? Lalo sa pamilya, kapag patay na yung tao, no? Doon natin nare-realize na napakabait ng taong ito, ganito, ganyan. And that is the sad part in life. At sabi nga ng isang quote, no, kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Kung ang isang bulag, ang isang bingi, yan yung nakikita nila. Kindness. Ang kabutihan po ay hindi kusang lumalago sa pusong puno ng sarili. Ito po ay bunga ng pusong nalalasap ang kabutihan ng Diyos. Kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, sigurado, i-interpret natin ito ng tama. Pero hindi lahat nangunawaan yun. And sometimes, yan po nagbibigay ng paglayo na hindi naiiwasan sa mga tao na sabihin natin ay nagkakaroon ng miscommunication. Kaya nga po dito patuloy na sinasabi sa atin, no, ng ikalawang puntos nito is tender-hearted, no? Sabi nga is compassionate o maawain, at sabi nga ay patuloy na umuunawa, no? Kasi nga hindi lahat naman ng tao, no, naiintindihan. Minsan dahil yan sa mga chismis, minsan nagkakaroon ng lamat, no? Kasi nga hindi na aares o sabi nga ay na-attest yung issue. Ibig sabihin, totoo ba yan? Sinabi ba yan? No? Mga ganung bagay. No? Ito po yung pagiging malambot ang puso. Hindi matigas ang panghusga. Ito yung sinasabing nararamdaman ang hirap na iba. Excuse po. Handang umunawa sa anumang kahinaan ng kapwa. Ang salitang ginamit po dito ay Eusplanka, o sabi nga ay Eusplanknoi, no? Na sabi nga po dito ng tender-hearted, sa Greek po ay Eusplanknoi, o sabi nga po doon ay diin sa ating buhay, no? Ito po yung literal na ibig sabihin na magkaroon po tayo ng malambot na kalooban. Hindi lang po ito sa pagiging magalang sa labas, ito po ay damdamin na nangangailangan, no, sa kabuturan ng ating mga puso. Sabi nga po ng isang quote, no, sabi, compassion is not just feeling with someone. It is doing something for them. Ang pagiging matigas ng puso ay pader na humaharang sa pagpapala. No? Kaya nga po kung patitigasin natin yung ating mga puso, parang hinaharangan mo yung blessing ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang pagiging maawain ay bukas na pinto kung saan pumapasok ang paghilom ng Diyos. Diyan po tayo nahihil. Kaya nga po sabi sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 8, sa aking pagtatapos, nagkaisa kayo at nagdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagkumbaba. Amen. Yun po. Sabi nga doon, ito po ay nagpapatibay
ng pagkakaisa at pagkakaroon natin ng concern sa ating kapwa ay nagkakaroon po ng pundasyon ng pagiging banal. Ang pusong malambot ay laging magkaroon ng malasakit sa sino mang kapatid, no? Maging yan man ay masama ang ugali, no? O hindi ka maintindihan. Sabi nga yun, ganun po yun eh, no? Minsan pipiliin mong intindihin o minsan pipiliin mong lumayo sa mga taong yan. Sabi nga sa atin ng Matthew 6 verse 14 to 15. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen. So napakaliwanag patungkol doon sa pagpapatawad. Ang basehan po natin ay si Kristo. Hindi tayo nagpapatawad dahil sa maganda na yung kalooban natin, kundi nagpapatawad tayo dahil pinagaganda ng Panginoon Diyos ang ating kalooban. Ibig sabihin sa Kanya tayo kumukuha ng lakas na kahit minsan yung mga taong yan ay hindi ka patawad-tawad. Kahit yung mga taong yan ay hindi pa humingi ng tawad, patawarin na rin natin sila. Dahil ang pagiging maawain ay laging nauuwi sa pagpapatawad. Imaginein mo yung meron kang baggage, no? Meron kang buhat-buhat, no? Na kapag yan ay buhat-buhat mo, yan po yun. Yan yung mga damdaming nakasakit sa'yo. Kapag buhat-buhat mo yan, hindi ka po makakakilos, di ba? Ang hirap kumilos na may pasan-pasan ka. Kapag malambot ang puso ng isang tao, hindi natin isinasara ang pinto sa kapwa. At ganun din ang Diyos sa atin. Kaya nga, you are open to, sabi nga, ay confrontation. You are open to the, sabi nga, reality. Bakit ba nangyari yun? Ibig sabihin, nagiging matapang kang harapin. No? Kung may pagkakamali ka, pwede kang humingi ng tawad. Di ba? Dahil minsan, yan ang nagtutulak, no? Marami kasing agony sa isipan ng isang tao. Kaya nga, yan ay patuloy na binibigyan diin ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang ating Panginoon Kristo, labis na tayong inabot kahit na hindi naman tayo kaabot-abot. Sabi nga sa atin ng Psalm 103 verse 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Amen. No? Sabi doon, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Ito po ang sukatan ng awa ng Diyos. Walang hanggan at lubos na pagpapalaya. Ito ang modelo ng lambing na dapat nating taglayin. Forgiving one another. At yan po yung ikatlo nating punto dito sa ating talatang yan. Magpatawad ng may kalayaan. Sabi nga, ito po ay, sa Greek word po, ito ay charisomenoi. No? Ibig sabihin po niyan, yan po ay kaugnay ng grace, na ibig sabihin, o ng agape, na ibig sabihin po ay pagpapatawad na walang bayad. Di ba, misan? Patatawarin ko lang yan kapag yan ay lumuhod sa akin. Patatawarin ko lang yan kapag yan ay humingi na ng tawad sa akin. Paano ko patatawarin? Ang isang tao, ayaw naman humingi ng tawad. Di ba, minsan yung ating kaisipan, isang tao na nakagawa sa atin ng hindi mabuti, patawarin na natin. Ibig sabihin, pagpapatawad na walang bayad. Walang listahan ng kasalanan at walang hangganan. Minsan kasi binabalikan pa natin yung kasalanan eh. Di ba? Kaya nga po sabi, just as God in Christ also forgive you, ito po yung sukatan. Tayo ay pinatawad ng libre, kaya magpatawad din tayo ng libre. Sabi nga sa atin ng Colossians chapter 3 verse 13, no, ito po ang sabi. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man.
Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Ano ho? Ang pagpapatawad ay hindi pagbabaliwala sa sakit. O sabi nga ay, ah, basta kalilimutan na lang natin. Ano ho? Ano po yung ibig sabihin natin? Ang pagpapatawad po na ito ay pagbitaw sa bigat para makalakad tayo muli sa liwanag ng kalayaan. Bitawan natin yung sakit. Itong taong ito ay salbahe. Salbahe yan, hindi ko na yung papansinin. Tama? Hindi pag lumapit sa'yo, pansinin mo pa rin. Dahil yan po ang tama. Huwag po nating ibigay yung bigat. Di ba may mga tao na pag may lumalapit sa atin ay mabigat ang ating kalooban. O parang gusto mo nang putulin yung usapan kasi nga may bigat eh. In life, that is Christianity. Dahil ang tamang turo po ng pag-ibig, sabi nga po ay may karunungan at hangganan. Tanungin natin, paano kung may pang-abuso? Ibig sabihin yung taong yan ay mapang-abuso. O meron sabi nga ay, kaya nga, we just know the motive ng isang tao. Hindi naman pwedeng kahit inaabuso ka na, okay lang, abusuin mo ako na abusuin. Hindi po ganun. Dahil sabi nga po, ang pagiging mabuti ay hindi pagpapahintulot sa masama. Dapat malinaw po yan. Ang pagpapatawad po, ito po ay gawain ng puso natin. Palayain ang sarili natin sa galit at sabi nga, ipagkatiwala natin ang hustisya sa Diyos. Huwag tayo magalit sa tao. Magalit tayo doon sa kanyang ginawa. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sabi niya doon, vengeance is mine. Kaya nga po, napakahalaga po ng aral na ito upang tingnan natin kung paano ba tayo makalalaya sa sitwasyon na kung saan tayo minsan ay nabibihag, tayo minsan ay nakukulong. Sabi nga, yan ay nagkakaroon ng medyo, tulungan niyo ako ha, hindi ako pagtatawagan kasi medyo mahirap eh. Kabaga-baga. Yan, kabaga-baga. Basta, yun na yun. Nagiging bagabag yung puso natin kapag tayo ay walang tamang relasyon. Kaya nga po ang pag-ibig ay nagtatakda ng hangganan. Huwag nating ilagay ang sarili natin sa panganib. Minsan ang paglayo sa mga, sabi nga ay, minsan po ang paglayo ay paraan ng pagmamahal. Kaya kung tayo minsan nakikita natin, lumalayo sa atin, there's something na baka naman merong nakikita. At minsan hindi pa handa kasi yung receiver para matuto ang nagkasala at para maprotektahan ang kabanalan. Minsan yan po ang nangyayari, lalo na sa isang matured Christian, no? Hinahayaan niya yan kasi upang hindi lalong malugmok. Sabi nga sa atin ng Matthew 18, verse 15 to 17. 15. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, ibalik mo sa dati ang inyong samahan ninyong magkapatid. 16. Kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng 1 o 2 tao upang lahat ng inyong pag-uusapan ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, ituring mo siyang isang hintil o maniningil ng buwis. Amen. No, napakalinaw. Isang mga bagay sa isang buhay ng isang tao na kailangan maging confrontation. No? Ako po, masasabi ko, very confrontational ako kasi my experience is investigation and talagang medyo confrontational talaga ako sa tao. At sabi nga, madali akong makilala ng isang tao ko kung merong something eh. Kasi yung aking, hindi ako nakakapagtago ng emotion. Napipigilan ko siya na magalit. Pero, hindi ko pwedeng hindi address ang mali.
no? Especially on preaching. But kasi nga ito po yung natutunan ko dito sa talatang ito, to be confrontational and address the wrongdoing, and sabi nga ay and to arrest the misconception. At sabi rin sa atin ng 1 Corinthians para magkaroon tayo ng kalinawan yan. 1 Corinthians chapter 5 verse 11 to 13. 11. Ang tinutukoy ko ng huwag pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa ganyang uri ng tao. 12 and 13. Kung sa bagay wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Amen. No? Kung yan, ang taong yan ay nagkikreate ng division sa isang church, ibig sabihin naglalayo sa relasyon sa mga tao, yan po yung kinakailangang i-address. Kaya nga po ako bilang isang pastor, talagang ganun po ako. Confrontational po ako, lalo na sa mga taong lumalapit sa iglesia. Dahil ito po yung iniuutos ng Panginoon. Sabi nga, forgive them to free your heart. Patawarin mo sila para magkaroon ka ng kalayaan sa iyong puso. But set boundaries to protect your soul. Maglagay ka ng benchmark. Kasi maapektuhan ka lalo na sa mga taong yan. Kasi mga taong yan, parang magnanakaw yan eh. They create gossip on your back. Sila yung mga tao na naglalagay ng division sa isang tao. Especially yung mga chismis-chismis na yan. Kaya nga po, dyan po mapasok ang discipleship sa isang church. Kasi kung walang discipleship sa isang church, mangyayari po yan. Pero ang tanong, paano kung ayaw magpa-disciple? Isang karagdagan natin. Ang Diyos po ay iginagalang ang kalayaan ng tao. Dahil meron po tayong free will. At ano po ang tutuulin natin? Ibahagi ang katotohanan ng may lambing at respeto. Maging mabuting halimbawa. Huwag pilitin o sabi nga ay ipagdukdulan sa mga taong ito. Pero sabi nga ay dapat nating, sabi nga ay ituro sa kanila. No? Hindi ibig sabihin nasusukuan mo na yung tao. Ano? Kasi iba yung pinagdudukulan. Ikaw kasi hindi ka nagpapadisciple. Iba yun. No? Sabihin mo lang sa kanila ang discipleship. Turuan mo sila. Mahalin mo sila. Pero huwag mo silang susukuan. Sometimes yung mga taong ganyan, they are talagang tigas ng ulo. No? Kaya nga po yung pastor talagang mamumuti ang buhok. No? Dahil sa maraming tao na kahit nakikita na ng minsan talagang kahit yung pastor nakikita niya na yung kapahamakan, hindi niya masabi kasi parang magmumukhang condemnation eh, no? O parang hinuhusgahan natin. Minsan hinahayaan lang ng pastor, sige pagka yung sugatan ka na, kapag bugbog ka na at willing ka nang makinig, sabi nga kasi yung isang tao na ayaw magpaturo, hindi niya makikinig sa'yo. Hindi rin niya makikita kung ano yung sinasabi mo. Kasi nga, wala dun yung puso niya. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, kung ang isang tao ay gano'n, huwag po tayong, sabi nga ay, huwag po nating pabayaan ang sarili nating pananampalataya. Kung ang iba ay ayaw tumanggap, sabi nga po doon, ito yung masakit ha, sige, tungan po natin. Sabi ng Panginoon, Acts 13, verse 51. Kaya't ipagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagpunta sa Ikonyo. Yan, no? Ipagpag mo yung sandalyas mo sa mga taong yun. Sandali. No? Hindi naman ibig sabihin na kapag ipagpag sa tao o kaya halimbawa hindi ka naman pastor ng taong yon,
pumunta ka lang sa bahay, o kaya sabihin natin nagbahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos sa tao, tapos ayaw kang piliin kasi nga ay merong unbiblical truth na ina-address ka. Kasi nga po dapat, sabi nga, ay hindi tayo basta-basta rin naniniwala. Kailangan sinusuri po natin yung salita. Kasi marami ho ngayon ang nangangaral na ginagamit po ang mga scripture o passage to manipulate others. Malinaw po yan. No? Kaya nga po, dapat maging malalim po tayo o dapat sinusuri po muna natin, lalo na kung ang emosyon o puso ng isang tao ay nagbibigay ng bigat. No? Dahil ang ating pong tungkulin ay maging tapat. Hindi magtagumpay sa pilit. Di ba? Minsan pinipilit natin yung gusto natin, pero ayaw naman natin makalaya sa sarili natin. Kukuha. Kasi sabi nga, kung yan ay naibigay mo na, naihandog mo na, wala ka nang pananagutan doon eh. Kasi ang bawat tao ay may sariling pagpili. At yan ang tungkulin natin, maging tapat. Nagiging tapat ba ako sa ating Panginoon Diyos? Kung napakinggan ko yung salita ng Panginoon Diyos, sinusunod ko ba? Dahil ang paglilingkod ay para sa mga sumusunod. Hindi sa mga nagmamatigas. Kung ikaw ay nagmamatigas, yan po yun. Hindi po yan paglilingkod. Dahil sabi nga sa atin ng John 14 verse 6, siya ang daan, pero hinihintay niya ang ating pagsagot. He is the way, the truth, and the life. Kaya nga po hinihingan niya tayo, tutugon ka pa. Siya ba ang buhay natin? Siya ba ang katotohanan natin? Isang bahagi sa buhay natin. At dyan, makikita po natin ang sabi nga ay, pagtingin natin sa good example sa buhay natin, ang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dapat nating tularan ang kanyang puso. Di ba ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, nagpatawad siya ng buong puso. Ikaw at ako ay pinatawad niya. Pero, kinapupuotan niya ang kasalanan. Yan po ang katotohanan. Ang ating Diyos Ama ay nagmamahal ng walang hanggan. Pero hindi niya pinipilit ang sino mang ayaw tumanggap sa Kanya. Hindi niya pinipilit ang ayaw magpa-disciple sa Kanya. At ito po ang tunay na tanda ng pagiging disipulo. Balanseng pag-ibig, malambot ang puso, pero matibay sa katotohanan. Hindi basta-basta yan na nadadala ng agos. Sabi nga sa atin ng John 13 verse 35, Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. yan po yun. Makikita yan. O nakikita yung harmony sa isang iglesia. Pero kapag nawawala, nagkakaroon ng division, ibig sabihin nun, may lason na nakapasok. Ibig sabihin, nawawala na yung harmony, nawawala yung pagmamahalan, no? Nagiging parang basta ako sisimba na lang, no? At gano'n na lang. So, nagiging routinary na lang ang ating pagsamba sa Panginoon. Nakalulungkot po yun dahil hindi po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil hindi po magiging mabangong samyo sa Panginoon ang pusong may bigat. Sabi nga sa atin sa Romans 12, verse 17 hanggang 19. Sabi nga doon, 70. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. 18. Hanggat maaari makisama kayo ng payapa sa lahat ng tao. 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, aking ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. yan, no? Yan ay binasa na rin natin kanina, yung 19. Pinabasa ko lang yung 17 upang makita natin. Dahil ito po yung nagtuturo ng pagpapatawad. Pero pagtitiwala sa Diyos na siya ang tagahatol. Ibig sabihin, ano man ang ginawa ng iyong kapwa, patawarin mo. Dahil merong Diyos na siya ang hahatol ng lahat. Sabi nga sa atin ng Matthew 18 verse 15 to 17. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag
ninig niya iyon sa iyo, ibalik mo ang dating ninyong pagsasamahan bilang magkapatid. 16. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng inyong mapag-usapan ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari, at kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang maniningil ng buwis. Yan, binasa rin po natin kanina. At bakit ko po pinaulit? Dahil nagpapakita po ito ng pagtutuwid at pagtatakda ng hangganan kung kinakailangan. Yan po yung nagiging boundaries. Sabi nga rin sa atin sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26. Basahin ko sa Amplified Version. Sabi dito, the Lord's bondservant must not be quarrelsome, but be kind, correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. May Tagalog ka dyan? Sige. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti at makitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. 25. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. 26. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa mga bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Amen. Kaya po tayo kinakausap ng ating mga pastor. Actually, ginagawa yan ng pastor face to face. No? Kasi nga po, dahil mahalaga po, no, lalo na sa mga counselor o mga nagka-counseling, mahalaga po kasi ang body language, gesture ng isang tao. Doon nyo kasi yan na-address. And that is, kapag tayo ay kinausap ng pastor natin, no, to confront of this, ano yan? Ibig sabihin, biblical po yan. Kaya nga po, ito yung tinuturo sa atin ng Biblia. Mabuti, pero matuwid. Nagtutuwid ng may pag-asa, pero hindi dahil sa kondisyon. Dapat may kondisyon. Hindi po. They address in biblical truth. At ano nga ba talaga ang nangyari? Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating pong pagsasabuhay ng ating aral na ito, una, maging mabuti tayo sa maliit na bagay. Magpakita tayo ng respeto at tulong sa kapwa. Kahit sa mga simpleng pagngiti o pagtulong. Pero huwag magpadala sa pang-aabuso. Malinaw po kasi pag ang isang tao ay sabi nga ay marami pong klase ng abuse. Minsan that is sabihin natin ay napakarami. Hindi na ho natin dito baka tayo abutin ng kinabukasan. Sabi nga, maaari nating gawin ito. Ngumiti at magpasalamat sa tatlong, sabi nga ay tao. Ngayong araw na ito, subukan nating ngumiti, no? Kapag tayo ay sinimangautan ng ating mga pagising mo pa lang ng umaga, nakita mo yung asawa mo, ngitian mo. Pero pagka medyo parang dragon, ngitian mo pa rin. No? Biro lang po. Nakangiti ho aking asawa. Yan. Ano pa? Panatiliin po nating malambot ang ating mga puso. Pero matibay sa prinsipyo. Teka, balikan ko muna yung ngiti. Baka ngiting aso ha. Pero yung aso po namin magaganda ang ngiti. Talaga mapapasmile ka. No? Pero ibig sabihin lang po natin, yung ngiting totoo, no? Ngiting may pagmamahal, no? Dahil yan po yung nagpapalambot sa ating mga puso. Yun yung ating ikalawa. Pero, wag naman po tayo padala doon sa mga maling prinsipyo. Sabi nga, we need to expose them. No, expose the evil doing ng isang tao. Yung ginagawa ng masama ng isang tao. Pero huwag tayo magalit doon sa tao. Magalit tayo doon sa masama. No, kasi nga makikita mo yan may mga division. Pag ang isang tao, makikita mo naman yan, pag ang iyong sarili ay nag-cause ng division, let's say sabihin natin sa mga taong ating nakakausap, pag yan ay nag-create ng division, yun yung sinasabi dito. Dahil ang Panginoon Diyos, hindi siya nag-create ng division. Ang kini-create niya ay relationship. Kaya nga po, kapag nasasaktan tayo o ayaw makinig ng mga taong ito,
Ipanalangin sila at patawarin ng puso. Pero maglagay po tayo ng hangganan na kinakailangan. Pastor, di ba sabi mo nagkakaroon ng division? Yes, kasi yung mga taong yan, hindi naman talaga makikinig sa'yo. They create another gossip, hanggang sa patuloy silang ma-oppress. Alam nyo, nagbubumerang sa kanila yan. Kasi bakit? Yung sarili nila ang pinabibigat nila. Hindi yung taong pinagchichismisan nila. Malinaw po. Dahil, sabi nga sa ating buhay, manatili po tayo sa katotohanan at patuloy po nating mahalin ang ating kapwa. Minsan hindi ka naman yan babalikan ng pagmamahal. Pero wag po nating hayain na sirain natin ang katotohanan. Malinaw po, know the truth and the truth will set you free. At ikatlo, magpatawad. Bakit? Dahil pinatawad ka ng Panginoon Diyos. Huwag natin gawing basihan na sobra ang ginawa ng taong ito sa akin. Di ba minsan ganun yung buhay natin kung bakit hindi tayo makalaya dyan sa pagpapatawad. Bitawan natin ang galit. Pero huwag kalimutan ang karunungan. Kasi may mga tao na, patawarin mo na ako. Sige na, pautangin mo na ulit ako. Tapos pag pinautang mo ulit, ganun ulit ang gagawin sa'yo. There's another damage. Kaya nga po minsan, kinakailangan nating manindigan sa katotohanan. Minsan kinakailangan nating ilayo yung sarili natin. Kaya nga po, ipagkatiwala natin sa Diyos. Minsan kailangan nating lumayo sa mga taong ito. Bitawan po natin ang galit. Pwede nating sabihin na, pinatawad kita, gaya ng pagpapatawad sa akin ni Kristo, ang hustisya ay magbabago. Sabi nga, ang hustisya ng pagbabago ay sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Siguro diyan ko na po tapusin, mga kapatid. At sa akin pong pagtatapos, nais ko pong iwan ang isang kaisipang ito. Sabi nga, kindness softens the heart. Compassion heals the pain. And forgiveness sets the soul free. Yet, true love stands firm. It forgives without counting the cost, but protects without hesitation. It offers truth to all, but never forces the heart. Walk in love, but stand in strength. Tagalogin ko. Ang kabutihan ay nagpapalambot ng puso. Ang damdamin ay nagpapagaling ng sakit. O sabihin natin ating mga pusong dalisay. At ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin. Pero ang tunay na pag-ibig ay matibay. Hindi basta-basta na lang na natatangay ng agos. O sabi nga, namamanipulate. Nagpapatawad na walang kapalit. Excuse me po. Pero nagtatanggol ng may tapang. Nag-aalok ng katotohanan, pero hindi namimilit. Lumakad po tayo sa pag-ibig, pero tumindig sa katotohanan. Purihin po ating Panginoon Diyos. Nawa tayo po napagpala ng ating Panginoon. At ngayon, tayo po ay dadako. Pasensya niyo na po, medyo masama lang ho talaga ang pakiramdam. At pasensya niyo na ho ako sa mga aking pag-ubo-ubo, pero tayo po ay ngayon ay dadako na po sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralang talata, sabi nga po mayroong tatlong paalala sa atin. Una po ay maging mabait at matulungin. Hindi lang dahil maganda ang pakikitungo sa atin, kundi kahit masama o mahirap pakisamahan, ay pakisamahan pa rin natin. Ang pangalawa ay magkaroon tayo ng malambot na puso. Damhin natin ang hirap ng iba, huwag maging matigas o mabilis mapanghusga. At ang pangatlo ay magpatawad gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil pinatawad rin tayo ng ating Panginoon ng lubusan at walang hinihintay na kapalit. Madalas po, nating sinasabi, kapag humingi siya ng tawad, saka ko na lang siya patatawarin. Pero at sa dito nga po sa ating napag-aralan, ang Diyos ay nagpatawad bago pa man tayo lumapit sa Kanya. Sukatin natin ang sabi nga po ng Panginoon,
kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay siya rin gagawin sa iyo ng Panginoon. So kung ikaw ay nagpatawad sa iyong kapwa, patatawarin ka rin ng Panginoon. Kung ano man yung sukatan na ginamit mo sa iyong kapwa, ay ganun din. Kung di ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Yun po ang take up na ano dito. Tapos, kung wag po nating hayaan na tayo ay mabiktima ng kaaway, sapagkat kung mahirap po yung may galit sa puso. Kung siya man ay, sabi nga rin po ng mga talata kanina, lumapit tayo doon sa taong yun, makipag-usap tayo. Kung hindi naman siya makikipag-usap sa iyo at galit pa rin siya, at least na-release mo. Ikaw, yung sarili mo ay nabigyan mo ng kapanatagan sapagkat nakahingi ka na ng tawad. Yun ay nasa Panginoon na isuko na natin sa Panginoon. Ipag-pray natin sa Panginoon at ang Panginoon ang kikilos sa taong yun. Kung hindi pa rin siya, kung ganun pa rin siya, nasa sa kanya na po yun. Kasi mahirap po yung lumiit yung mundo, yung magkasalubong kayo sa, halimbawa, magkasalubong kayo sa daan, na siya'y galit. Ikaw, dire-diretso, kasi wala ka ng wala ka ng pain, wala ka ng galit sa kanya. Kasi gusto mo na rin makipag-usap sa kanya. Pero siya, may galit pa rin, iiwas siya. Sa halip na mabilis lang siya makakarating sa pupuntahan niya, lalayo pa siya sapagkat gusto niya makaiwas sa iyo. Ang nasa kanya po ang bigat, wala sa iyo. Kaya po kung ipinapakita po natin sa kanya na napatawad na natin siya, siguro lalambot na rin yung puso niya kasi yung pinapakita nating maganda sa kanya ay maiisip niya, marirealize din niya na ang pagkakamali niya sa pamamagitan din yun ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Wala po kasi tayong kakayahan na baguhin ang puso at isipan ng isang tao, kundi ang Panginoon lang. Kaya po dito sinasabi po na ito po ang nakakapagpalaya sa bawat isa sa atin, ang hingi ng tawad o pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Purihin ng Diyos. Tayo po ay napagpala ng Panginoon, kahit na medyo uubo-ubo. Purihin po ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay tayo dadako sa ating mga kapatid online. At ngayon kasama po natin ating kapatid from Carmelite, Barangay Concepcion, yung ating matalik na kaibigan. Yan. Hali, kasama natin ang Azucena Tanya family. Yan, pagbati natin at patuloy na panalangin din kasi ang ating kapatid ngayon ay naglalayag sila pero may mga broken engine at ngayon ay puyat ng ating kapatid na ito, si Brother Arthur Tanyo, at patuloy din natin ipanalangin ang journey ng pagbiyahe nila going to Houston at sabi nga ay nakaantabay, pero kahit na nakaantabay ay nakakasama pa rin po natin dito at purihin ang Diyos sa mag-asawang ito kay Brother Arthur at Kumaring Len at isang kagalakan at patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon ang sa atin, ang sumaatin at sa ating pong pagpapatuloy na ito, sabi nga, binabati natin ating mga kapatid na ito na laging nating nakakasama dito sa God's Morning. Yan, at pagbati rin natin sa kanilang mga anak, kay Julene at kay Pao. At syempre, pagbati rin natin sa aking mga inaanak dyan, kay si Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin si from Villa Escudero, si Naiwin Patual, isang mapagpalang umaga po. Yan, at ganoon din po kay Ate Lisel Dalangin at dyan po sa ating mga kapatid sa Bulacan. Excuse po. Sama po natin si Nay Marta at Nay Gori, at pagbati rin natin kay Kuya Christ Han. Ikaw naman tuloy. Ayan. Take over ko daw po.
Nasaan ka na? Magbati daw po kay Kuya Chris. At sa lahat po ng mga hindi nabanggit, maraming salamat po sa pagsama nyo sa sa ating pag-aaral ng salitang ito. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinag-aralan namin, Panginoon, ang iyong pagpapatawad. Salamat po dahil kahit makasalanan po kami, tinanggap niyo po kami at pinatawad ng buong buo. Punuin niyo po ang aming puso na maging malambot at sa aming kapwa na nagkasala sa aming Panginoon. Tulungan mo po kami maging mabuti sa lahat at mapatawad ng walang tanungan at buong puso namin ipagkaloob ito sa aming kapwa, Panginoon. Ito po ay hindi namin magagawa kung wala ang tulong mo, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mo pagsama sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Ikaw, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming maghapon, Panginoon. Alam po namin na kami po ay nasa mabuting kamay sa iyong pangangalaga, Panginoon, at ang lahat po ng aming ipinapanalangin sa araw na ito, Panginoon, sa lahat po ng may sakit, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa, sa lahat po na nagdaranas ng kapighatian, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay sa kanila ng kaluwagan, Panginoon, ng protection, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Bago po tayo magwakas ay tayo po ay dadako sa ating pinakahuli ang sa shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.